Please subscribe Ito Money Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng away. Si Kalingap Mikoy ay may mga ibinulgar tungkol po sa kanya sarili at kaya naman po pala poging-pogi. Etong si Kalingap Mikoy ay meron po siyang pinagmanahan Papanoorin po natin yung video at syempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at nakapagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. O ito po yung video na kung saan ay nagkwento etong si Kalingap Mikoy at talagang meron po tayong nalaman na hindi po natin alam sa buhay po ni Kalingap Mikoy. At ibinulgar niya po yung tungkol po sa kanyang sarili. Papanoorin po natin yung video at ang kabuuan po ng video ito ay makapanood po natin sa YouTube channel ni Charlotte of Cebu. Ito po yung video. Okay, so now Michael, I just want to know yung buhay mo. Ano ka sa likod ng camera? Yun, si Mikoy ay mapagmahal na anak sa nagpalaki sa kanya na grandparents niya. Oh. So, yun po. Nabanggit ko na rin naman to before. So, ang parents ko kasi nung inanak ako is mga teenager pa lang, 15, 16. So, ang nangyari, inadapt ako ng grandparents ko. Okay. So, sila na nagpalaki sa akin simula 2 months old pa lang ako. So, naghiwalay na yung parents ko nung time na yon. So, napunta na ako sa grandparents and sa kanila na din ako niregister na child nila. Aww. So, sa father side yun, so parang yung father ko, kapatid ko na lang sa papers. Okay, pero nakikita mo pa siya ngayon? Naman. Oo. Tsaka yung mother na nakikita ko. Alright. Dito lang yung mother ko. Tapos yung father ko nasa Cavite. How do you feel nung nalaman mo yung ganun pala yung takbo ng buhay mo? Actually, hindi naman nila tinago sa akin. Bata pa lang ako, alam ko na. Tapos, Kasi lumalaki ako, ang tawag ko sa kapatid, may tinatawag akong papan. Alvin kasi ang name ng father ko. So, nung lumalaki ako, may tinatawag akong Papa Alvin. Pero may tinatawag akong Papa and Mama. So, dun ko na naisip syempre na bakit Papa alam ko kapatid. Yun pala, tatay ko. So, wala pa naman ako muwang sa mundo that time. So, hindi pa ako napaisip kung bakit may ganun. Bakit ganun yung na-confuse kung bakit ganun. Hindi natin lubos na kalain, no? I'm sorry for that. Nabigla din ako. May mga nakapanood na rin naman na ganun yung ko. Yeah, pero nakakamangha lang na sa ganda ng mukha mo ay may dark stories ka pala. So, yun po. Si mother ang kasama ko na lang ngayon kasi si father nawala. Yung nag-adapt sa'yo? Yung grandparents ko. So, si father, after graduation ko kasi nag-fly na siya sa heaven. Oh, alright. So, kag-graduate ko lang noon ng college and nagstay. Dapat plano ko na talaga umalis dito sa diet after graduation. But yun nga, dahil sa pangyayaring yun, kinailangan ng mother ko ng kasama dahil mag-isa nga lang. Kasi may mga times na umiiyak siya gabi-gabi. So, nagstay ako ng 1 year dito. Nung nakita kong okay na si mother, ang ginawa ko, nagpaalam na ako. So, Doon nakipagsapalaran ka sa Maynila? Yes, ako ng Manila. So doon na nga ako nakapasok sa nagsimula ako as dancer sa GMA, sa Walang Tulugan. Then hanggang sa naging artist ako na kapag-workshop tayo. Actually, Star Magic nakapag-workshop tayo dyan. So nung time na yon, 3 years din ako sa showbiz. Nag-acting ako or nagpo-perform ako. So lumalabas ka na sa TV? Kapag may mga festival, or kapag na-invite kami, fiesta, iba't ibang nalibot ko na halos dito sa Pilipinas. Oh, really? Halos, hindi pa naman, halos lang. So,
Hindi ko alam, artista pala tong in-interview natin. Hindi naman, ano lang, performer. Yun na lang, siguro, performer. Kaya pala, ganun yung ano, no? Yung Nag-acting atake. ako, actually, until now, gumagawa ako ng ano, hindi ako yung gumagawa, I mean, sumasama tayo sa mga ano, dito, abangan mo. Yeah, May yung darating pinost tayong mo? ano, Bantayog Film Festival. Saan ba yan, may mga entry kami doon. Dito, papalabas yun sa Central Plaza. Central dito sa Plaza. Diet. Oo. So, isa ka sa mga April. aktor nun. Screening niya sa April, yes. Okay, just let me know. no? Super challenging sa akin yung role ko doon, kaya abangan mo yan. Wow. Magugulat, daming pagulat. Di ko in-expect Hopefully bigatin madaming pala to. sana mailabas kasi mahirap yatang hindi yata makikita sa SOCMED siya. Alright. Kaya mahirap siyang hindi siya makikita ng mga mga manonood sa atin sa online. Okay. So, yan. May mga pa. Ito bang shinare mo ay na-share mo na din sa mga vlogs mo? Hindi pa, siguro pag may nung pinakilala ko si Mother sa live, Yan lang. nakita nila si Mother, si Mama Helen, Mother ko po, siya po yung nagpalaki sa akin okay. kasi inanak po ako ng ano, ganito. Ganon lang. Mga Oo. parang kaunti lang yung information na binigay mo. So, curious na ako, kanino, yung sa physical look, kanino ka nagmana? Sa Mother's Day. Ay, sa mother. Pero, actually may... Mix na. Mix na naman. Pogi din kasi tatay ko eh. Ay, sana all. Din talaga, kinikilig ko talaga yung pogi. Kamukha ni Raymart Santiago, as in. Yan po, no, si Kalingap Mikoy po pala ay nagmana doon sa kanyang ina. Yun po ang sabi niya, no. Pero, pogi daw din po ang kanyang ama, no. Kamukha daw po ni Raymond Santiago. Ano, kaya naman po pala etong si Kalingap Mikoy ay talagang gwapong-gwapo, ano po. At si Kalingap Mikoy po pala ay pinalaki ng kanyang lolo at lola. Ano, sabi niya ay 4 months pa lang daw po siya, ay iniwan na daw po siya ng kanyang magulang dito sa kanyang lolo at lola. At yun daw po ang kinikilala niyang mga magulang. Ano, nagtataka nga daw po siya kung bakit yung kanyang kapatid ay tinatawag niyang papa. Ano, yun po pala ay yung kanyang kapatid na kanyang itinuturing, yun po pala ang kanyang ama. Ano po, marami naman po ang ganyan ano na nangyayari sa ngayon, ano po, iniiwan yung kanilang mga anak sa mga lola. Ano po, at siyempre, pagka po nasa lola, ay pinapalaki naman po ng maayos. Ano, pagka po nasa lola at lolo, siyempre, hindi naman po yan na pababayaan. Ano, katulad po na nangyari kay Kalingap Mikoy, na lumaki po ng maayos etong si Kalingap Mikoy, ano po. At mahal na po etong kanyang lola. At ganoon din po yung kanyang lolo, kaya lang yung kanyang lolo ay wala na po, ano. At yung kanyang ina ay buhay pa sa ngayon, ano, nasa Cavite daw po. Dito po ay may mga sinabi si Kalingap Mikoy, ano, na maging sa kanyang trabaho, ano po, na dati po pala ay dancer siya doon sa walang tulugan. Ano po, at siya ay nag-aartista na rin. Ano po, pero nung nalaman niya na yung kanyang ina, ano, yung tinuturing niyang ina ay walang kasama, ay napilitan po siya umuwi ng diet. Ano po, at saka parang nagkasakit po siya, no, ng depression. Kaya umuwi po siya ng diet. Kaya yun, ano, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.